Hola! Good day po sa inyong lahat. Maraming salamat at andito ka na naman para makinig ng panibagong kwentong handog ko sa inyo for today's video. And syempre maraming salamat kung ikaw man ay hindi pa rin nang iiwan until now. Lagi ka pa rin nag-a-update, lagi ka pa rin nagre-refresh kung sakali mang hindi ka ninonotify ni YT. Maraming salamat po talaga at kayo'y nandito pa rin, sumusuporta at nagmamahal nitong ating munting channel. Nais ko pong pasalamatan ang ating mga subscribers. Salamat po sa inyo. At kung ikaw na nakikinig ngayon, kung first time mong makinig, sana'y magustuhan mo, maibigan mo ang uri ng ating pagkukwento. And syempre, yan na rin ang magiging rason para makapag-subscribe ka at maklik mo yung notification bell para lagi kang updated sa bawat video na ating i-upload. Ako naman, ang ating kwento for today's video ay pinadala through our Gmail account. May nagpapadala din kasi through our Facebook page. Pero ito, sa Gmail po ito, mamamiacdo0317@gmail.com. Pero bago yan, magbasa muna tayo ng inyong mga, syempre pa shoutout. Hi kay Christy Dimitria, sabi niya hindi ko na raw siya binabate, pasensya na po, at hindi nalalagpasan ng aking mata ang iyong pangalan. Hi kay Jack Palalios, maraming salamat sa pakikinig. Jello Madera, thank you so much. Arman Declaro, thank you so much sa pakikinig. Lolita Riambonanza, maraming salamat. Tanong niya nung Friday, bakit daw picture lang ang naka-upload? Kasi nagloko. Nagloko ang camera, kaya ayun. Hello naman kay Annaliza Manalo from Batangas, maraming salamat. Maria Jonah Pahanustan, thank you so much. Shumi9688, maraming salamat sa inyo. Naway sa mga ating tagapakinig at syempre mga nagmamahal sa atin dyan sa may Luzon, sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ayun, na binahaba kayo nung nakaraan. Nako, ang dami-dami kong nabalitaan sa TV, sa TikTok, 'di ba? Na ang taas-taas na nung baha. Grabe naman. Hi kay Ruby Vargas of North Caloocan City. Maraming salamat. Gail Easy, Merly Labong from the Mami Kingdom of Saudi Arabia. Christina Season, maraming salamat. Gertrude Siguenza from Binyan, Laguna. Thank you so much. Judy De La Vida. Hello rin kay Dennis Soria or Denise Soria. Hi din kay Jocelyn Castro. Maraming salamat sa iyo. Ramona Gonzalez. Hello rin kay Rose Dayan. Hi Rose Dayan. Hello raw sa mga taga SBC Makati na laging nakikinig sa mga magaganda nating kwento. Dayan, Lilibet, and Maiden, and Jocelyn. Maraming salamat. Jenny Rose Rional. Maraming thank you sa pakikinig ng ating mga kwento. Jello, hello po sa iyo. Yuri Montalanya or Montaliana, maraming salamat. And advance happy birthday to you. Ayun, ngayong September 17, ang kanyang birthday. O, 'di ba? Ang advance nating mag-greet pero ayos lang 'yan. Hi naman kay Rudy Bulay. Wala na namang makakaalala. Ganun ba, Yuri? Walang nakakaalala ng birthday mo? Ayun, alalahanin kita ha. Ilalagay ko sa aking memory. Hi kay Charlene Baclohan, Christine Nia Morin. Maraming salamat. Or Christine Amorin. Pasensya na nakikinig sa atin habang nagluluto. Lorilyn Kabantak, maraming salamat. Mayan Alvarez from Dubai, Sobha, Heartland. Tama po ba ang pagkakabasa ko o hindi o mali? Ay naman kay Lakwacha, Liza Chen, maraming salamat. Marvy Montesilio, Sumingit Mauro, and Simply Jean, maraming salamat. Nagtatanong siya, paano po ba mag-share ng kwento? Isa po akong silent listener as always. Pwede ka pong sa atin mag-email mamamiacdo0317@gmail.com, o kung ayaw mo ng email, pwede padala mo sa ating Facebook page, Mama Mia Cagayan de Oro. Hanapin nyo na lang at syempre paki-follow na lang din. So wag na nating patagalin at atin na pong sandali, replyan ko siya ha sa
Atin na pong pakinggan ang ating paboritong programa. Siyempre, alam ko naman yan na paborito nyo itong lahat. Nawa po ay ma-share nyo rin ang mga kwento natin sa ating mga or sa inyong mga kakilala at mga kaibigan. Wag na nating patagalin. Simulan na natin ang isa na namang kapanapanabik na kwento. Dito lamang sa paborito nyong programa, ang Dear Mama Mia. Kung meron lang sanang paraan para makabalik sa nakaraan, wala sana tayong mga bagay na habang buhay na pagsisisihan. Dahil lahat ay madadaan sa pag-ayos ng mga kasalanan. Dear Mama Mia, good day po sa inyong lahat. Isa po ako sa mga tagapakinig ninyo at palagi po akong nag-aabang ng mga bagong uploads nyo sa YouTube. Actually, Mama Mia, mga 3 months ago lang simula noong napunta at napadpad ako sa YouTube channel mo habang naghahanap ako ng mapapakinggan habang ako ay nagtatrabaho. Gusto ko po kasi na may pinapakinggan na mga kwento habang nagtatrabaho ako para iwas antok na rin. At syempre, para may pampalipas oras na rin at para maramdaman ko na may kasama ako habang gumagawa ako ng mga trabaho ko. Ako po, Mama Mia, ay nagtatrabaho sa isang pribadong kumpanya. Hindi ko na lang po babanggitin kung ano ang line of work ko. Pakiramdam ko kasi, Mama Mia, hindi rin naman yun relevant dito sa aking kwento. Itago niyo na lamang ako sa pangalang Ali. Ako po ay 30 years old at single pa rin hanggang sa kasalukuyan. Alam ko, Mama Mia, na maraming maiinis at marami ring magagalit sa maririnig nilang kwento ng aking buhay. Pero gusto ko lamang pong i-share ang mga karanasan ko at ang mga nagawang mali ko sa buhay na pinagsisisihan ko hanggang ngayon. Na iniisip ko kung may paraan lang sanang bumalik sa nakaraan ay aayusin ko ang aking mga kasalanan nang hindi na ako nagdudusa ngayon sa kasalukuyan. Mama Mia, gusto ko po sana na may matutunan o kapulutan man lang kahit na konting aral ng inyong mga tagapakinig itong kwento kong ito. Mahaba-haba po ang kwento na ito, Mama Mia, at sana po ay mapagtiyagaan ninyong basahin. Kahit magulo itong pagkakasulat ko, kayo na pong bahala kung papaano ninyo ikukwento ito sa iyong YouTube channel. Umaasa po ako, Mama Mia, na sana isang araw ay maririnig ko rin ang sarili kong kwento na siya namang binabasa mo sa channel mo. Uumpisahan ko ang aking kwento tungkol sa pamilyang meron ako. Lumaki po ako sa isang broken family, Mama Mia. Ako po ang panganay sa aming 2 magkapatid. Matanda po ako ng 5 taon sa aking nakababatang kapatid. Ang aking ina naman ay isang single mom at hindi na po namin nakasama ang aming tatay simula pa noong mga bata pa lang kami ng aking kapatid. Sa pagkakaalam ko, Mama Mia, ang aming ama ay nagtatrabaho sa ibang bansa. Regular din naman niya kaming sinusustentuhan dahil wala naman pong trabaho noon ang aming ina. Lahat po ng aming mga pangangailangan, kung pinansyal ang ating pag-uusapan, ay binibigay naman ng aking ama. Hindi naman po sa marangya ang buhay na kinalakihan ko. Pero masasabi ko, Mama Mia, na lumaki kami ng mga kapatid ko na maayos ang pamumuhay. Lumaki kami na hindi na mo problema sa pera. Lumaki kami na hindi na mo problema kung saan kami pupulot ng aming makakain sa araw-araw. Pareho kami ng kapatid ko na nakapag-aral sa private school, Mama Mia. Kaya naman masasabi ko talaga na maayos naman ang pagpapalaki sa amin kung pangangailangang material at pisikal lang ang ating pag-uusapan. Consistent naman ang pagpapadala ng allowance sa amin ng aking ama kahit na hiwalay na sila ng aking ina.
Yun naman ang naging maganda sa kanilang dalawa. Hindi rin nila kami pinabayaan, Mama Mia. Hindi rin nila inisip na magkanya-kanya na ng buhay at pabayaan na lang kaming kanilang mga anak. Ngunit Mama Mia, hindi na po ako nakapagtapos ng college sa kadahilan ng natigil din ang sustento ng aming ama. Mula noong umuwi siya ng Pilipinas at hindi na siya nagtrabaho sa ibang bansa, ay natigil na rin pati ang pagpapadala niya sa amin ng pera. Nawalan na rin kami ng communication sa kanya. At kahit matagal na ang panahon na nakalipas ay sariwa pa rin sa akin ang pag-uusap namin noon ng aking ina nung ako ay nasa second year college pa lamang at nalaman namin na hindi na nga nakakapagpadala ng pera ang aming ama. Anak, Ali, aaminin ko na sa'yo ha. Ilang linggo ko nang hindi makontak ang tatay ninyo. Ang huling balita ko sa kanya ay nakauwi na siya rito sa Pilipinas dahil natanggal daw ata siya sa kumpanyang kanyang pinagtatrabahuan dun sa Middle East. Ang huling padala niya ng sustento ay nung 2 buwan na ang nakakalipas. Nauubos na ang perang yun at hindi ko na alam ang gagawin ko dahil nagkapatong-patong na rin ang ating mga bayarin dito sa bahay. Isama mo pa pati ang tuition nyo ng kapatid mo. Bilang Mama Mia, ako ay isang teenager na noon, ay naiintindihan ko na ang aming sitwasyon. Naiintindihan ko na palubog na ang aming kabuhayan at wala na kaming pera. Naiintindihan ko na malaki na ang pinoproblema ng aking ina dahil ginawa na raw niya ang lahat para lang makontak ang aking ama pero hindi na raw talaga ito nagpaparamdam sa kanya. Mama Mia, sinubukan ko rin naman na ako ang kumontak sa aking ama dahil baka sakaling makausap ko siya. Ngunit bigo rin po ako katulad ni Mama. Bigla na lang na naglaho ang papa ko na parang bula sa aming buhay. Bigla-bigla na lang niyang itinigil ang pagbibigay ng sustento sa amin ng kapatid ko. Kaya naman napilitan na ilipat sa pampublikong paaralan ng aking kapatid noon na nasa high school pa lamang. Samantalang ako naman ay pinapatigil na ng aking ina sa aking pag-aaral dahil hirap na po kami na makapagbayad ng aking tuition. Mama Mia, hindi rin po ako noon scholar. Ang ginagastos po namin noon sa pag-aaral ko at sa pag-aaral ng aking kapatid ay ang pinapadala ng papa ko. Pero paano na ngayon? Wala na. Wala nang makakapitan pa dahil pati ang pagpapadala ni Papa ay hindi na mangyayari pa. Kung noon ay presensya niya lamang ang nawala sa buhay namin ng kapatid ko, ngayon ay lahat-lahat na tungkol sa kanya ay unti-unti nang naglaho. Mama Mia, ang totoo niyan ay marami po akong pangarap noon. Kaya hindi ko halos matanggap na ako ay titigil na sa aking pag-aaral. Sino ba naman kasi ang hindi gustong makapagtapos ng kanyang pag-aaral, hindi ba? Sino ba namang estudyante ang ayaw na graduate at syempre makahanap ng magandang trabaho? Bilang panganay at lumaki sa isang broken family, ay punong-puno talaga ako ng pangarap, Mama Mia. Inilaban ko po ang aking pag-aaral sa abot ng aking makakaya. Pinilit kong makahanap noon ng trabaho para magkapag-working student na lang. Pinilit kong maghanap ng mapagkakakitaan para nang sa ganon ay hindi ko kailangang itigil ang aking pag-aaral. Ngunit bigo na naman ako, Mama Mia. Dahil nga ako ay 17 years old pa lamang noong mga panahon na yon, ay wala pa pong tumatanggap sa akin ng trabaho. Yung mga fast food chain kasi, Mama Mia, ay kinakailangan na 18 years old ka muna bago ka makapagtrabaho sa kanila. Kasi illegal po ang kukuha ng isang batang menor de edad para pagtrabahuin. Hanggang sa isang araw ay pumasok po ako sa aming klase na mugtong-mugto ang aking mga mata, Mama Mia. At napansin yun ng aking kaibigan at kaklase na itago na lang po natin sa pangalang Sasha.
Huy girl, bakit naman ganyan ang mukha mo? Bakit naman ganyan ang itsura mo? Ang tanong sa akin ni Sasha habang titig na titig siya sa mga mugto kong mga mata. Huwag mong sabihin na umiiyak ka ha? Uy, magdamag ka bang umiyak? Anong problema mo? Magsabi ka sa akin para magawa natin ng paraan. Kesa naman ganyan pumapasok ang haggard ng mukha. Parang stress na stress ka talaga sa buhay mo ah. Sinagot ko naman siya, Mama Mia. Siyempre gusto ko po noon na meron akong mapaghingahan ng sama ko ng loob. Gusto kong may mapagsabihan ako ng aking mga problema, kaya ikwinento ko sa kanya ang sitwasyon ko. Sinabi ko sa kanya na malapit na kaming hindi magkita sa paaralan dahil malapit na rin akong matitigil sa aking pag-aaral. Girl, kasi ilang buwan na rin walang paramdam sa amin ang tatay ko. Tinigil na rin niya ang pagsusustento sa amin ng kapatid ko kaya mukhang matitigil na rin ako sa pag-aaral. Mukhang goodbye pangarap na ako. Sabi ko noon kay Sasha habang hindi ko napipigilang tumulo na naman ang luha sa aking mga mata. Ang akala ko nung mga panahon na yun, Mama Mia, ay naubos na po ang luha ko sa magdamag kong pag-iyak dahil sa sitwasyon namin ng pamilya ko. Pero hindi rin pala. Dahil habang nagkukwento ako kay Sasha ay unti-unti na namang bumabalik sa akin, Mama Mia, na hindi na ako makakapag-aral pa. Sasha, hindi rin naman ako makahanap ng maayos na trabaho dahil sa menor de edad pa ako eh. Ang sabi ko pa. Tahimik lamang noon ang kaibigan kong si Sasha at pinapakinggan lamang niya ang mga hinaing ko. Ilang minuto din siyang tahimik lamang at tinitigan niya lang ako, Mama Mia, habang patuloy pa rin ako sa pag-iyak. Ang mga tingin niya noon ay parang nang aarok sa akin. Na para bang may gusto siyang sabihin pero hindi niya alam kung papaano ba sisimulan. Hanggang sa nagsalita siya, Mama Mia. Alam mo girl, naaawa ako sa'yo. Alam ko naman na gustong gusto mo talagang makagraduate. Gaya ko, alam kong may mga pangarap ka din. Hindi lang para sa sarili mo kundi para na rin sa pamilya mo. Ang totoo niyan, Ali. Nagdadalawang isip ako kung sasabihin ko ba sa'yo yung racket ko. Kasi baka i-judge mo ko eh. Pero kung hindi ko naman sasabihin sa'yo, hindi ko rin naman maaatim na hayaan ka na lang na matigil sa pag-aaral mo. Kaya sasabihin ko na lang sa'yo to ha. Sana wag mo akong husgahan at kung huhusgahan mo man ako, suluhin mo na lang at wag mo na lang ipagsabi pa sa iba. At kapag sinabi ko na sa'yo to, nasa sa'yo din naman kung papayag ka o igagrab mo itong i-offer ko sa'yo. Yun ang sinabi sa akin ni Sasha, Mama Mia, habang patuloy pa rin ako sa pag-iyak. Nagtataka ako noon. May mga paunti-unting tanong na pumapasok sa utak ko. Ano kayang racket yun at bakit ko siya i-judge? Hindi siya nagsalita habang hindi rin ako nagsasalita, kaya tinanong ko siya, Mama Mia, kung anong racket ba ang tinutukoy niya. Basta maayos naman na trabaho at hindi ko ikakapahamak yan, Sasha. Go naman talaga ako dyan. Alam mo namang gagawin ko ang lahat para makapagtapos lang ako. 2 taon na lang naman, di ba? Kaya kong magtiis kahit gaano pa yan kahirap. Kahit gaano pa yan o ano pa yan, kaya kong tiisin yan para makatapos lang ako sa pag-aaral ko. Dagdag ko pa. Yun na nga kasi girlie, baka kasi hindi mo magustuhan itong racket ko. Medyo humina ang boses ni Sasha noon, Mama Mia, nung banggitin na niya ang mga salitang racket. Ano ba kasi yan, Sasha? Paano ko malalaman kung magugustuhan ko yan o hindi kung hindi mo naman sasabihin sa akin kung anong racket yan? Pangungulit ko pa sa kanya. Sige na nga, pero ipangako mo sa akin na mapagkakatiwalaan kita, girl, ha? Na sa ating dalawa lang talaga itong sasabihin ko sa'yo at walang ibang makakaalam. Paninigurado pa ni Sasha, Mama Mia.
Tumango lamang ako at nag-cross my heart pa ako para lang mapatunayan sa kanya na nangangako akong walang ibang makakaalam tungkol sa racket na kanyang sinasabi sa akin. Ano kasi girl ang racket ko kasi ay ang pagiging isang female escort. Ano? Oo, escort ako, Ali. Escort tong kaibigan mo. Oo, Mama Mia. Escort ang medyo pinasosyal na tawag sa isang babaeng bayaran. Sa isang babaeng mababa ang lipad kung ituring ng karamihan. Maaring merong pagkakaiba ang isang escort sa pagiging isang prostitute, pero parang ganun na rin yun, Mama Mia. Pareho pa din naman ang ginagawa. Yung escort nga lang ay meron ka ng nakatakdang kliyente. Habang yung pagiging prosti, Mama Mia, ay ikaw pa talaga ang magbibilad ng katawan mo dun sa bar o di kaya naman ay sa mga madidilim na iskinita para makita ka ng magiging parokyano mo. Sa karanasan ko rin kasi, Mama Mia, ay halos mga taong may mga katungkulan o matataas ang katungkulan sa lipunan, mga politiko at mga professional o mayayaman ang nagiging kliyente ng mga babaeng tinatawag na escort. Ng mga babaeng katulad ko. Oo, Mama Mia, tama po kayo ng nabasa. Katulad ko. Dahil pumayag po ako sa alok sa akin ng kaibigan kong si Sasha. Pumayag po ako na maging isang escort girl, Mama Mia. Kumapit ako sa patalim para lamang masuportahan ang aking pag-aaral. Kumapit ako sa patalim para lamang wag akong matigil at para lamang masigurado kong matutupad ko ang aking mga pangarap. Kahit na ako ay menor de edad pa lamang noon at 17 pa lang, ay hindi mo naman mahahalata sa aking itsura, Mama Mia. Hindi rin naman kasi naghahanap ng birth certificate ang mga ganong klasing trabaho. Hindi katulad kapag sa mga fast food chain ka na may mga hinahanap na mga ganoong klasing requirements. Masasabi ko rin, Mama Mia, na matured akong tignan kesa sa edad ko. Matangkad kasi ako, Mama Mia. Nasa 5'5" ang aking height at syempre maputi rin ako at medyo mestiza ang aking dating. Marami rin ang nagsasabi na maganda ang aking pangangatawan o sexy ako. Dahil tama lamang ang laki ng aking balakang at may kalakihan rin ang aking mga hinaharap, Mama Mia. Hindi naman po sa nagbubuhat ako ng sarili kong bangko. Pero marami rin ang nagsasabi na may angkin at taglay talaga akong kagandahan. Maganda raw talaga ako kung pisikal ang pag-uusapan. Mama Mia, si Sasha na rin ang nagsabi sa akin na pihadong marami raw akong kikitain sa ganda kong yun. Ako nga, Ali, maganda din ang kitaan ko dito kahit na hindi mo naman ako kasing ganda. Paano pa kaya kapag ikaw na ang sumama sa akin at rumakit ng sarili mo? Pihadong mas marami kang maiipon. Pihadong mas pag-aagawan ka at maraming gustong maging kliyente mo. Mama Mia, hindi ko po malilimutan ang aking naging unang kliyente na nakapag-book sa akin. Dahil isa po siyang kilalang politiko. Hindi ko na rin babanggitin dito ang kanyang pangalan, dala na rin para sa aking kaligtasan at kaligtasan ng aking pamilya. Ayoko naman na may skandalo ang politikong yun, Mama Mia. At dahil nga politiko siya at kilala siya sa larangan ng politika at kilala rin siya ng halos maraming tao, kaya siguro napakalaking pera din ang kanyang ibinayad sa akin. Para lamang sa 6 na oras na magkasama kami. Para lamang sa ilang oras na pinapaligaya ko siya at hinahayaan ko siyang gawin ang lahat ng gusto niya sa mura kong katawan. Nagulat pa ako, Mama Mia, nung binayaran niya ako ng malaki-laki. Nakita niya siguro ang gulat sa aking mga mata. Pero ang sabi niya, sakto lang daw ang bayad na yun at hindi raw yun malaki
dahil napasaya ko raw siya lalo't siya raw ang nakauna sa akin. Oo, Mama Mia, virgin po ako nung mga panahon na yun. Ang totoo niyan ay lubhang natakot talaga ako nung una. Takot na takot ako nung unang may nakapag-book sa akin na kliyente. Halos umayaw na ako nung iniisip ko pa lamang, Mama Mia, na magagalaw na ako ng isang lalaki. Nung iniisip ko pa lamang na ikakama na ako ng lalaking hindi ko pa talaga mahal at hindi ko gusto at hindi ko rin lubusang kilala. Pero kapag naiisip ko rin ang magiging future ko at ang future ng pamilya namin, ay dun ako lumalakas. Lumalakas ang loob ko na sige, go lang. Pagkababae lang naman to, di ba? Yung iba nga, binibigay ito sa mga lalaking sinasaktan lamang sila. Sa mga lalaking sila pa ang nagsiservisyo. Sa mga lalaking sila pa ang naghihirap. Pero iniiwan din naman sila sa bandang huli. Bakit ako manghihinayang dito sa sarili ko na pwede kong gamitin ang perang makukuha ko sa pagbebenta ko ng sarili kong katawan para matupad ang aking mga pangarap, para maging maganda ang aking hinaharap? Kaya ayun, Mama Mia, pumayag po ako. Napilitan po talaga akong pasukin ang pagiging escort. Booking po pala ang tawag namin tuwing may lalaki na gusto kaming makasama o maikama. Meron po kaming handler na siyang nag-a-arrange ng lahat-lahat para sa amin. Ang tanging gagawin na lang namin ay maghihintay na sunduin kami sa aming meeting place na kadalasan ay may mga bodyguard o driver ang mga kliyente namin na siyang sumusundo sa amin. Kadalasan kapag kilalang mga tao o mga taong may malaking katungkulan sa ating lipunan ay hindi talaga sila ang nakikipagkita sa inyo o sa amin na mga escort girls. Kadalasan, Mama Mia, yung kanilang mga tauhan ang pumipick up sa amin at nag-aantay na lamang sila doon sa kwarto na kanilang nireserve para sa amin. Nung una, Mama Mia, ay hindi talaga ako masaya sa ginagawa ko. Sino ba naman kasi ang sasaya kung paulit-ulit kang ginagamit sa kama ng mga lalaking hindi mo naman kakilala? At meron pang mga lalaking sigurista, Mama Mia, at sinusulit ang bawat sentimo ng pera na kanilang ibinayad sa'yo. May mga pagkakataon pa na nabababoy ang katawan ko dahil kung ano-ano ang mga ginagawa nila sa akin. Nabababoy din ang pagkatao ko dahil kung ano-ano din ang pinapagawa nila sa akin. Siguro, Mama Mia, yung kanilang mga sexual fantasy sa kanilang mga partner o mga asawa na hindi nila kayang hilingin sa mga ito ay sa amin nila tinutupad, sa aming mga bayaran. Hindi rin naman siguro nila mababastos ang kanilang mga asawa ng ganito. Kaya sila bumabayad ng mga katulad namin. Ang plano ko noon, Mama Mia, ay magtitiis ako sa ganoong racket hanggang sa makapagtapos lamang ako ng aking pag-aaral. Hindi ko gusto na tumagal ako sa ganoong sitwasyon dahil pinalaki naman po ako ng maayos ng aking nanay sa kabila ng hindi ko pagkakaroon ng kumpletong pamilya dahil nagkahiwalay nga ang aking mga magulang. Ang totoo, Mama Mia, ay walang ka-idea ang aking ina sa mga pinaggagawa ko noon. Wala siyang idea na ang kaniyang butihing anak na sa tingin niya ay isang Maria Clara ay nagpapagalaw na sa iba't ibang lalaki sa ngalan ng pera. Ngunit isang araw, Mama Mia, dumating po sa aming bahay ang aking tiyahin na kapatid po ng aking ina. Kasama niyang dumating sa bahay namin noon ang aking lola. Nakikiusap ito na iiwanan sa pangangalaga ng aking ina ang lola kong may sakit dahil hindi na raw nito kayang ipagamot pa ang lola ko. May sarili na raw kasi siyang pamilya at naghihirap din sila, Mama Mia. Hindi naman po nakatanggi ang aking nanay dahil siya ang panganay na anak at naaawa rin po siya sa sitwasyon ng aking lola. At syempre, Mama Mia, meron ding konting konsensyang nararamdaman ng aking ina dahil ilang taon din
na ang kanyang isang kapatid ang nag-alaga sa kanilang ina. At nang dahil po doon ay nadagdagan na naman kami ng mga gastusin sa bahay. Hindi lamang sa pagkain, hindi lamang dagdag sa gagamit ng kuryente at tubig, kundi pati na rin ang mga gamot ng lola ko, Mama Mia. Pati yun lahat sagutin namin dahil nasa bubong siya namin. Ako po ay nasa wastong edad na nung mga panahon na yon. 18 anyos na ako nung mga panahon na yon. Tumigil na rin po pala ako sa pag-aaral. Kasi Mama Mia, napapagod po ako. Siguro isa rin sa factor kaya ako napatigil sa pag-aaral ko ay dahil kumikita na ako ng malaki nung mga panahon na yon. At tinanggap ko na lamang, Mama Mia, sa aking sarili na hindi ko na matutupad pa ang pangarap kong makapagtapos. Dahil ang totoo niyan ay inako ko na po ang lahat ng obligasyon ng pagiging breadwinner sa aking pamilya. Ang nanay ko kasi, Mama Mia, ay hindi po sanay na magtrabaho. Ang nanay ko ay sanay po siya na isa lamang siyang may bahay at nag-aalaga lang talaga sa amin. Kaya naman, nung kumikita na ako ay ako ang gumagastos sa buong bahay namin pati na rin sa allowance ng kapatid ko. Kaya nasabi ko sa sarili ko na ito na siguro ang kapalaran ko kaya tinanggap ko na lang. Ang totoo niyan, nung mga panahon na yon ay pansamantala ko pong tinalikuran ang aking pagiging escort. Dahil sabi ko sa sarili ko, pinasok ko ito para makapag-aral. Ngayon na hindi na ako nag-aaral, ay tatapusin ko na rin ito. Dahil ang gusto ko ay makahanap naman ako ng matinong trabaho. Yung trabaho, Mama Mia, na pwede naman na maipagmalaki. Yung hindi nga kalakihan ng sweldo, pero matinong trabaho naman. At yun nga, nagtrabaho ako noon bilang isang brand ambassador sa isang mall. Siyempre kasi may itsura naman ako ay madali po akong natanggap sa ganung trabaho. Number 1 kasing qualification doon, Mama Mia, ay ang pleasing personality. Sa tingin ko naman meron ako noon. Hindi rin naman siguro ako matatanggap bilang escort kung wala ako nung katangian na yon, hindi ba? Ngunit Mama Mia, hindi po pala madaling magpakatino. Hindi po pala madaling kumita ng matinong pera sa matinong trabaho. Naging mahirap po ang aming sitwasyon sa bahay. Kahit na noong may trabaho na ako na maayos ay hirap pa rin akong maibigay lahat ng pangangailangan ng aking pamilya. Dahil pinapagumot ko po ang aking lola. Samantalang Mama Mia, nag-aaral pa noon ng high school ang aking kapatid. Hindi pa ito makakatulong sa mga problema namin sa bahay. Sumabay pa ang napakaraming mga bayarin. Siyempre projects pa ng kapatid ko. Siyempre, Mama Mia, mga bills pa at kung ano-ano. Nang dahil nga sa ganoong sitwasyon namin, ilang buwan din akong nagtiis, Mama Mia, na halos hindi ako kumakain sa trabaho para lamang makatipid. Halos maliit din akong kumain sa bahay para lamang hindi madagdagan ang gastos namin sa pagkain. Pero gabi-gabi noon ay napapaiyak na lang ako sa aming sitwasyon. Gabi-gabi noon ay nahihirapan ako. Hanggang sa wala na akong ibang naging takbuhan kundi ang dati kong trabaho. Ang trabahong nagbigay sa akin ng malaking pera. Ang trabahong nagpaangat ng konti ng aming buhay ng pamilya ko. Oo, Mama Mia, bumalik po ako sa pagiging escort girl. Ang trabaho na hindi ako masaya at hindi ko naman gusto, ngunit yun po ang makakapagbigay ng ginhawa sa aking buong pamilya. Patuloy pa rin po akong nagtatrabaho sa mall habang patuloy din po ang pagiging escort ko. Tumatanggap lamang ako, Mama Mia, ng trabaho sa pagiging escort kung ako ay naka-leave o di kaya naman ay naka-day off. Hindi ko po maiwanan ang trabaho ko sa mall dahil alam kong magtataka talaga ang aking nanay kung wala na akong trabaho. Pero nakakaya ko silang buhayin. Magtataka siya kung papaano kong nabibili ang lahat ng pangangailangan namin kung wala akong trabaho. Pinilit ko pong sikmurain ulit ang pagiging escort girl para sa aking pamilya.
Iba't ibang lalaki na naman ang tumitikim sa aking katawan. Iba't ibang kababuyan na naman ang ginagawa nila sa akin o pinapagawa nila sa akin. And oo, Mama Mia, iba sa kanila ay professional o may posisyon sa gobyerno pero kadalasan, Mama Mia, kung sino pa yung mga mababait sa harapan ng kamera, kung sino pa yung mababait sa harap ng maraming tao, sila pa yung hayok na hayok sa laman kapag nakasara ang pintuan. Yung mga tipong hindi ko kayang sikmurain ang mga ginagawa nila sa akin. Ang ginagawa nila sa aking katawan. Iba't ibang posisyon din, Mama Mia. Iba't ibang butas din ang gusto nilang pasukan. Pero sa kagustuhan ko po na mabigyan ng maginhawang buhay ang aking pamilya ay pumapayag pa rin ako sa request ng ibang kliyente. Alam mo ba, Mama Mia, ang pinakamatindi ko pong naranasan ay yung hindi lang kaming dalawa ang nasa ibabaw ng kama. Hindi lang kami 3 o 4 pa, kundi maraming lalaki. Yung tinatawag nila na group sex. Hindi lamang po 1 o 2 lalaki ang kumakama sa akin ng sabay-sabay. Minsan, Mama Mia, ay 3 o 4 pa sila. Oo, napakalaki naman talaga ng bayad na matatanggap mo kapag pumayag ka sa mga ganoong eksena. Ang totoo niyan, Mama Mia, ay hindi ka naman pinipilit. Sinasabihan ka naman kung ano ang request ng iyong customer. Nasa sayo lang kung papayag ka ba o hindi. Sa aking pagiging escort, Mama Mia, ay may naging regular client ako. Hindi ko na po siya papangalanan. Siya po kasi ay isang kilalang businessman. At isa sa kanyang mga negosyo ay casino po, Mama Mia. Nasa edad 50s na po siya, and oo, alam kong pamilyado siyang tao. Kasi kilala siya sa lipunan eh. Pero ang sa akin ay trabaho lang naman. Hindi naman po ako kabit dahil wala naman kaming relasyon. Trabaho lamang ito at walang personalan. Halos 3 beses sa isang linggo niya po ako kung i-book at madalas, Mama Mia, ay sinasama din niya ako sa kaniyang mga out of town. Siyempre, ang mga taong nakapaligid sa kanya, yung kaniyang mga bodyguards at driver, ay kilala ko. At sa lahat po ng lalaki na naging kliyente ko sa aking trabaho, Mama Mia, hindi po ako nakikipagtalik ng walang proteksyon. Yun kasi ang unang ibriniping sa amin ng aming handler. Kailangan may proteksyon kami para maiwasan namin ang sakit o di kaya naman ay ang pagkabuntis. Kadalasan din ng aming mga kliyente ay gusto na merong proteksyon dahil para na rin sa proteksyon nila. Siyempre mga malalaking tao sila, hindi ba? Hindi pwedeng magkasakit sila ng mga sakit na napapasa lamang sa pakikipagtalik dahil magiging malaking eskandalo yun sa madla. Pero Mama Mia, kakaiba po ang kliyente kong ito. Ayaw niya po na nakikipagtalik na may proteksyon. Siya lang din po ang nagpapayag sa akin na makipagtalik ako ng walang anumang proteksyon na ginagamit. Ang totoo niyan kasi, sa lahat ng mga kliyente ko, siya po ang pinakamalaking magbigay. Napakalaki ng halagang binibigay niya sa akin sa tuwing binubuk niya ako. Kaya pumapayag ako. Naisip ko noon, Mama Mia, wala naman sigurong sakit ang matandang ito. Paano naman siya magkakaroon ng sakit? Napakayaman niya. Siguradong sigurado na ingat siya sa mga itinatalik niya. At isa pa, Mama Mia, sinasabi niya sa akin na nagiging regular daw niya ang babaeng ginugusto niya. Ayaw raw niya sa palipat-lipat ng babae. Kaya nakampante ako noon. Nakampante ako na hindi ako magkakasakit sa kanya. Pero hindi pala sakit ang makukuha ko mula sa lalaking ito. Kasi isang araw, Mama Mia, ay bigla na lang po akong nakaramdam ng pagkahilo at pagsusuka. At nangyayari po ito kadalasan tuwing umaga.
Naaalala ko din po na hindi na ako nagkakaroon ng aking buwanang dalaw ng halos magdadalawang buwan na rin. Isang araw ay isinama niya ako sa kaniyang out of town. Meeting daw po niya yun sa panibagong business na kaniyang bubuksan. Itinaon ko po na habang magkasama kami ay may pregnancy test akong dala. O Mama Mia, alam ko na kasi noon na positive po ang test sa akin na buntis ako. At wala namang ibang makakabuntis sa akin kundi siya lamang. Kasi siya lang naman ang regular client ko. Wala rin naman akong boyfriend at nung mga panahon na yon ay siya lamang ang gumagamit sa katawan ko ng walang proteksyon. Mama Mia, ang ine-expect ko po na magiging reaksyon niya ay hindi niya matatanggap ang pinagbubuntis ko. Dahil nga po sa trabaho ko. Ang ine-expect kong magiging reaksyon niya, Mama Mia, ay pipilitin niya ako na tanggalin ang bata sa aking sinapupunan o di kaya naman ay tigilan na namin ang aming pagkikita at i-deny niya na sa kanya yung bata. Ang inaasahan kong reaksyon niya ay sasabihin niya sa akin na baka iba ang ama ng aking dinadala dahil nga sa linya ng trabaho ko. Pero Mama Mia, iba po ang naging reaksyon niya kesa sa ekspektasyon ko. Kalmado lamang siya at sinabing ititira niya ako sa isa sa kanyang mga condo unit para maalagaan ang aking pagbubuntis. May condo ako na hindi alam ng asawa ko. Yun ang pwede mong tirhan habang nagbubuntis ka hanggang sa makapanganak ka. Wag kang mag-alala, Ali. Dahil ibibigay ko lahat ng pangangailangan mo. Magsabi ka lang sa assistant o sa driver ko. Pati na rin pangangailangan ng pamilya mo ibibigay ko. Kaya alagaan mo na lang ang pagbubuntis mo. Hindi ko alam ang mararamdaman ko noon, Mama Mia. Magiging masaya ba ako dahil tinanggap niya ang pagbubuntis ko? O magiging malungkot ba ako dahil nabuntis ako ng isang lalaking pamilyado? Pero wala akong nagawa. Pumayag nga ako, Mama Mia, na dun muna ako tumira sa kanyang kondo. Lumipas ang 5 buwan, medyo malaki na ang tiyan ko. Natigil na rin ako sa pagiging escort ko at nagstay na lang ako sa loob ng kanyang kondo. Tinutulungan niya ako na maibigay pa rin ang pangangailangan ng aking pamilya. Kaya akala ko tuloy, Mama Mia, ay magiging masaya na at maginhawa na ang buhay ko. Mama Mia, ang totoo niyan ay nakahinga po talaga ako ng maluwag nung wala ng iba't ibang lalaking gumagalaw sa aking katawan. Naisip ko noon, ibinahay na ba niya ako? Magiging mistress na ba niya ako? Well, nagpapakasala na naman ako sa pagbenta ko ng katawan ko, di ba? Wala naman sigurong mawawala kung isang lalaki na lang ang gagamit sa akin. Kaya inisip ko noon, Mama Mia, na simula na ito ng isang maginhawa at mapayapang buhay sa akin. Hindi ko na rin pinangarap naman noon, Mama Mia, na agawin siya sa kanyang asawa. Sapat na sa akin yung ganito, yung inaalagaan niya ako at syempre binibigay niya rin lahat ng gusto ko, pati na rin ang gusto ng pamilya ko. Pero sabi nga nila, may kasabihan, walang anumang bagay ang permanente sa mundong ito. Lahat ay nagbabago. Mama Mia, sa ika-6 na buwan ng aking pagbubuntis, dun ko na po nadiskubre na mapanakit pala siyang tao. Tuwing pinupuntahan niya ako sa kondo ay gusto niyang magtalik kami kahit malaki na noon ang tiyan ko. At kapag tumatanggi ako, Mama Mia, ay sinasaktan niya ako ng pisikal. Ayaw na ayaw niyang tumatanggi ako sa mga gusto niya dahil ang tingin niya sa akin ay isang laruan, isang bagay na kaniyang pag-aari. Naging masakit na rin siya kung magsalita sa akin. Hindi na rin siya mapagkalinga at mapag-alaga. Paulit-ulit niyang pinapamukha sa akin ang aking nakaraan. Sino bang pinagmamalaki mo? Bayaran ka lang naman. Kung hindi dahil sa akin hanggang ngayon ay iba't ibang lalaki pa rin ang kumakama sa'yo. Kaya dapat lang napagbigyan mo ako sa tuwing gusto ko. Yan ang palagi niyang linya sa akin kapag tinatanggihan ko siya sa kanyang gustong pakikipagtalik. Hindi ko na rin po masikmura ang ginagawa niya sa aking katawan, Mama Mia. Kaya madalas akong tumatanggi at dahil doon ay madalas din niya akong bugbugin
kahit na buntis ako nung mga panahon na yon. Napakalakas lang siguro talaga ng kapit ng bata sa aking sinapupunan dahil wala pong nangyari sa anak ko sa awa naman ng Diyos. Hanggang sa maipanganak ko na nga ito. Wala pa ring pagbabago dun sa matandang yon kahit kakapanganak ko pa lamang ay gusto na niya agad na makipagtalik sa akin. Lumipas pa ang isang taon na rin po ang aming anak na babae. Pero naging mas mapanakit po siya sa akin, Mama Mia. Oo, totoong binahay na niya ako. Totoong ginawa na niya akong kabit. Tiniis ko hanggang sa makakaya ko para sa anak naming dalawa. Pero hindi pala lahat ng bagay kaya mong tiisin dahil mauubos at mauubos ka rin at dumating nga ang oras na naubos din ako. Umabot po ako sa punto na hindi ko na kaya ang pambubugbog niya sa akin. Kaya naman, Mama Mia, nagdesisyon na ako noon na aalis na ako sa kanyang poder at isasama ko ang aking anak. Nung nalaman po niya ang aking plano ay hindi po siya pumayag na isama ko ang anak namin. Nung nalaman nga niya yon, Mama Mia, ay walang pagdadalawang isip niya akong pinalaya sa kondo niya. Wala na akong magawa dahil wala naman po akong laban sa kanya, lalo na kung pinansyalang pag-uusapan. Naisip ko rin, Mama Mia, na siguro tama din naman na sa kanya na lamang lumaki ang bata dahil higit na kaya naman niyang bigyan ito ng magandang buhay kaysa sa akin. At kahit na sinasaktan niya ako noon, Mama Mia, ay hindi naman niya sinasaktan ang anak namin. Kaya naisip kong mapagkalinga o mapagmahal siguro siyang ama. Hiniling ko na lamang po sa kanya na huwag niyang ipagkait na ipakita sa akin ang aming anak kahit paminsan-minsan lamang. At para siguro wala nang gulo ay pumayag naman po siya sa ganoong kasunduan. Ngunit ang kapalit noon, Mama Mia, ay kailangan ko munang makipagtalik sa kanya bago niya ipakita sa akin ang aming anak. Oo, kapag gusto kong makita ang bata, kailangan kong makipagtalik sa kanyang ama para payagan niya ito at ipakita niya ito sa akin. Nagtiis po ako sa ganong sitwasyon sa loob ng maraming taon. Dahil isa po akong ina na gusto lamang makasama ang aking anak. Tungkol naman po sa trabaho ko, oo, Mama Mia, bumalik na naman po ako sa pagiging escort dahil aaminin ko po, kahit anong maging trabaho ko ay hindi pa rin kayang matumbasan ang halaga ng pera na kinikita ko sa pagiging escort ko. Alam kong mali, alam kong hindi tama. Pero ano pa bang magagawa ko, Mama Mia? Yun po ang pinakamadaling paraan para masustentuhan ko pa rin ang pangangailangan ng aking pamilya. Lumipas ang 8 taon simula noong pumasok ako sa mundo ng pagiging escort ay may pamilyar na lalaki ang nag-book ulit sa akin. Walang iba, Mama Mia, kundi ang naging una kong kliyente noon. Ang lalaking nakauna sa akin. Ang lalaking nakakuha ng virginity ko. Kagaya nga ng nabanggit ko sa aking kwento ay hindi ako pumapayag na makipagtalik ng walang proteksyon. Ngunit sa sitwasyon po ng aming pamilya ay madali po talaga akong masilaw ng pera. Mama Mia, alam kong marami ang magsasabi na napakatanga kong babae, na hindi pa talaga ako natuto sa mga naging pagkakamali ko sa nakaraan na nabuntis ako ng naging kliyente ko. Kasi oo, Mama Mia, pumayag ulit ako na makipagtalik ng walang proteksyon sa aking kliyente na isang politiko. At walang iba kung hindi ang lalaking ang nakauna sa akin. Nang dahil din po yun sa malaking halaga na kanyang sinabi na ibibigay niya at ibabayad niya sa akin. Mama Mia, isang beses lang naman po ang pangyayaring yun. Pero sa kasamaang palad, ang isang beses na yun ay nagbunga. Nabuntis po ako sa pangalawang pagkakataon. Yun po ay halos mag-6 na taon makalipas kong ang manganak. Sa pagkakataon po na ito ay hindi ako nagkamali ng inasahan. Oo, Mama Mia, nag-expect na po ako na hindi niya matatanggap ang batang ipinagbubuntis ko dahil siguradong mae-eskandalo po siya. Siguradong malaking kawalan yun sa kanya dahil isa nga po siyang kilalang politiko. Kilalang kilala hindi lamang siya kundi ang kanyang buong pamilya. Ano? Buntis ka? Paano ka ba nakakasiguradong sa akin yan?
Isang beses lang naman tayong nag-sex nang walang proteksyon. At sigurado ako, iba't ibang lalaki naman ang gumagamit sa'yo. Kaya hindi sa akin yan. Huwag mong ipaako sa akin yan, hindi sa akin yan. Galit na galit niyang sabi. Ang sabi pa niya, Mama Mia, kung ipipilit ko raw na sa kanya yun, ay may mangyayaring hindi maganda sa akin. Oo nga, at isang beses lang tayong nag-sex ng walang proteksyon. At oo, iba't ibang lalaki ang nakakatalik ko, pero sa'yo lang ako pumayag ng walang proteksyon, kaya hindi ako maaaring magkamali. Ikaw ang ama nito, ang sabi ko sa kanya. Kung totoong sa akin man yan, hindi mo pwedeng ituloy ang batang yan. Ipalaglag mo. Ayoko maiskandalo ako at malaman ng asawa ko ang tungkol dyan. Yan po ang naging sagot niya noong ipaalam ko sa kanya ang aking sitwasyon. Mama Mia, gulong-gulo po ako nung mga panahon na yon. Oo, kasalanan ko kung bakit nabuntis ulit ako. Nabuntis ulit ako sa isang lalaking hindi ko naman karelasyon. Sa isang lalaking hindi ko naman mahal. Pero inaalala ko po, Mama Mia, inaalala ko nung mga panahon na yon na baka hindi ko kayang buhayin ng mag-isa ang batang ito. Hindi siya gusto ng kanyang ama. Hindi siya paninindigan ng kanyang ama, hindi katulad ng ate niya na pinanindigan nung aking kliyente dati. Ilang ulit din akong umiyak noon, Mama Mia. Ilang ulit din akong nag-isip noon kung papaano ba itong sitwasyon ko. Nabuntis na naman ako at sa pagkakataong ito ay wala akong ibang aasahan na bubuhay dito kundi ako. Pero hindi ko kaya. Ang obligasyon ko nga sa pamilya ko ay hindi ko na halos kayanin, magdadagdag pa ako. At kapag lumaki ang tiyan ko, siguradong matitigil ako sa pagtatrabaho. San kami pupuluti ng pamilya ko? Kapag bagong panganak ako, siguradong hindi pa ako makakapasok agad sa trabaho. Anong ipapakain ko sa kanila? Anong ipapanglaman tiyan ko na gatas sa bibig ng aking anak? Mama Mia, alam kong hindi tama ang rason na ito. Pero dahil po sa sobrang hirap ng sitwasyon ko, ay pumayag po ako sa kagustuhan niyang ipalaglag ko ang bata sa aking sinapupunan. Pumayag po ako sa kagustuhan niyang itigil ang aking pagbubuntis. Para po makaiwas siya sa anumang iskandalo. At para na rin po hindi ako magluwal ng bata na alam ko namang mahihirapan din sa mundong ito dahil wala naman akong maayos na buhay. Wala akong buhay na maipagmamalaki sa anak ko. Yun nga po ang isa sa dahilan kung bakit pumayag na lang din ako na yung panganay ko ay dun lumaki sa kanyang ama. Bukod kasi sa maganda at mas maibibigay ng kanyang ama ang isang masaganang buhay sa kanya, ay alam ko rin, Mama Mia, na wala akong maipagmamalaki dun sa anak ko. Nang dahil din po sa posisyon ng lalaking iyon at marami siyang connection, Mama Mia, ay naging madali lamang po sa kanya na maipalaglag namin ang batang dinadala ko. Alam ko, marami ang magagalit sa akin. Marami ang manghuhusga sa akin sa naging desisyon ko sa buhay. Pero ginawa ko po yun dahil mas pinili ko pong unahin ang aking responsibilidad sa aking pamilya. At mas pinili ko pong isipin na wala rin naman akong magandang buhay na maibibigay sa batang yun. Baka mapariwara lang siya. Baka maging salot lang siya ng lipunan at ako pang may kasalanan kung bakit ko siya iniluwal. Ako lang ang tanging inaasahan ng nanay, lola at ng kapatid ko, Mama Mia. Kaya hindi ko sila maaaring biguin, lalo pat college na nung mga panahon na yun ang kapatid ko. At naduwag din po ako, Mama Mia. Naduwag po ako na hindi ko kakayanin na magluwal ng isang inosenteng bata na hindi ako sigurado o mas magandang sabihin na sigurado akong hindi ko mabibigyan ng magandang kinabukasan. Mama Mia, marami pa po akong pagkakamali sa buhay ko. Marami pa pong hindi magagandang desisyon na aking ginawa sa aking buhay. Pero ito po ang ilan sa mga masasabi kong grabe.
5 taon na po ang nakakalipas simula nung mangyari yon. Hanggang ngayon, Mama Mia, ay pinagsisisihan ko pa rin ang naging desisyon ko noon. Oo, Mama Mia. Nagsisisi po ako sa mga naging desisyon ko sa buhay. Nagsisisi po ako kung bakit ko pinalaglag ang anak ko. Nagsisisi po ako unang-una kung bakit ako nakipagtalik sa mga lalaking hindi ko naman kaano-ano nang walang proteksyon. At siguro nga, Mama Mia, habang buhay ko nang dadalhin at pagsisisihan ang mga nagawa kong kasalanan. Kung hindi lang sana ako naging duwag noon, kung sana binigyan ko ng pagkakataon na mabuhay sa mundo ang aking dinadala noon, Mama Mia, magli5 taon na siya ngayon. Magpa 5 years old na siguro ang bunso ko. Ang aking panganay naman, Mama Mia, ay 11 years old na po. Halos 5 taon na rin po akong walang balita sa kanya. Hindi ko na po siya nakikita at nakakasama dahil ang uling alam ko ay dinala na siya ng kaniyang ama sa US. Ang huling alam ko ay doon na niya pinalaki ang anak namin. Sa kasalukuyan nga, Mama Mia, ay hindi na po ako isang escort girl. Nagtatrabaho na po ako sa isang pribadong kumpanya. Pero aaminin ko, Mama Mia, may mga panahon pa rin na tumatanggap pa rin ako ng kliyente. Hindi pa rin naman kumukupas ang ganda ko. Meron pa rin namang nahuhumaling at nagkakagusto na i-book ako. Hindi nga lang katulad noon na halos araw-araw na may booking ako, Mama Mia. Sa ngayon ay ginagawa ko na pong mas maingat ang sarili ko. Nag-iingat na lamang po ako para hindi na maulit ang mga nangyari sa nakaraan. Ang totoo niyan, Mama Mia, bukod po sa paggamit ng proteksyon tuwing nakikipagtalik ako, ay chinecheck ko na rin po sa kalendaryo kung kailan ako fertile, kung kailan posibleng makabuo ng bata kapag nakipagtalik ako ng walang proteksyon sa isang lalaki. Natuto na po ako at ayoko nang maulit ang mga pagkakamali ko. Sa totoo lang, Mama Mia, hindi ko rin alam kung hanggang kailan ako mananatili sa ganitong trabaho. Oo't may trabaho ako ngayon sa isang pribadong kumpanya. Pero aminin naman natin, dito sa Pilipinas, lalo na sa panahon ngayon na krisis at ang mamahal ng mga bilihin, ano pa bang mabibili sa minimum wage mong sahod? O kaya'y above minimum pero konti lang naman. Hindi rin naman kalakihan. Hindi ko rin alam, Mama Mia, kung hanggang kailan ako kakapit sa patalim at kung hanggang kailan ko magagawang talikuran ang madilim na mundong pinasok ko. Sa anak kong panganay, anak, sana paglaki mo, kapag nakilala mo ko, sana maintindihan mo ang naging sitwasyon ni Mommy. Sana malaman mo na pinilit ko namang magsakripisyo upang makasama kita. Pero sorry. Sorry kung hindi ko napanindigan. At sorry kung hindi kita naipaglaban. At sa aking anghel sa langit, sorry anak. Sorry talaga. Sorry kung naging duwag ako, kung hindi kita napagbigyan ng pagkakataon na mabuhay sa mundong ito. Sana patawarin mo ko at sana rin mapatawad ako ng Diyos sa lahat ng pagkakamali ko. Araw-araw pa rin akong hihingi ng kapatawaran sa Kanya at hihilingin ko pa rin na sana kapag dumating na yung araw na handa na ako sa responsibilidad ay ibalik sa akin ng Panginoon ang mga anak kong nawala sa akin. Hanggang dito na lamang po, Mama Mia. Maraming salamat po sa pagbabasa mo nitong sulat ko. Salamat po sa pagbasa nitong aking kwento ng buhay. At sa mga tagapakinig po ninyo, sana meron silang natutunan. At sana po wag po tayong maging masyadong judgmental sa mga nagiging desisyon ng ibang tao. Dahil iba-iba naman po tayo at iba't iba po tayo ng pinanggalingan, pinagdaanan, at iba't iba rin ang ating mga pagsubok. Ang madali sa inyo po pwedeng maging mahirap at napakahirap sa iba. Kaya sana wag tayong mapanghusga. Yun lamang po, Mama Mia. Muli,
maraming salamat po and more power sa inyong YouTube channel and God bless. Lubos na gumagalang, Ali. Nako Ali, alam mo kung anong bagay sa'yo? Yung kantang, ano na siya, lumang kanta pero paborito ko. Yung I've Never Been to Me. Oh, hey lady, you lady, cursing at your life. You're a discontented mother and a regimented wife. Though you're not a wife yet, I assume, di ba? Dahil hindi mo naman binanggit dito sa iyong sulat kung wife ka o kung umibig ka na. Hindi ko alam kung ano ba ang sasabihin ko sa'yo, pero sana magawa mo ng tigilan ang trabaho na meron ka. Hindi naman talaga kita i-judge dahil unang-una, trabaho mo naman yan at pinili mo naman yan. Pero kasi, kapag ganyan ang trabaho mo, dapat alam mong trabaho lang. Diba? Dapat alam mo na, yun nga, hindi ka talaga pumayag. Ang problema kasi sa'yo, kahit na may trabaho ka, nagiging mas gahaman ka, 'di ba? Kasi sabi mo nga, malaki namang kumita ang isang escort girl. Hindi ko naman alam dahil hindi ko naman yun naranasan at sa tingin ko, hindi rin naman ako matatanggap sa ganong trabaho. Pero kidding aside, malaki naman ang kitaan mo doon. Bakit kailangan mo pang kumita ng mas malaki sa pamamagitan ng pagpayag ng walang proteksyong pakikipagtalik? Mali nga ang iyong kasi illegal yan sa ating bansa yung pagiging escort girl, illegal yan. Kaya mali. Isa pang pagkakamali, kasi nga nagpabuntis ka dun sa mga lalaking may asawa talaga, 'di ba? At alam naman natin na kung Biblia ang ating pag-uusapan, mali naman talaga ang pakikipagtalik sa mga hindi natin asawa. Pero kung nagdesisyon ka kasi para sa buhay mo, para sa pamilya mo, dapat firm ang desisyon na yun At saka 11 years na yun, siguro naman may trabaho na rin ang kapatid mo. Hindi mo nabanggit dito sa sulat mo kung yung kapatid mo ba ay may trabaho na o nag-asawa na. Siguro naman makakatulong na siya sa pagtaguyod mo sa mama mo at sa lola mo, di ba? Sana magawa mo ring tigilan ang trabahong yan. At sana magawa mong mairedeem ang sarili mo. Kasi ako lagi talaga akong naniniwala na hanggat buhay ka, hanggat humihinga ka, hindi pa nagiging huli ang lahat sa buhay mo. May pagkakataon ka pang magbago, may pagkakataon ka pang ayusin ang lahat-lahat. May pagkakataon ka pang maging masaya. May pagkakataon ka pang maghanap o mahanap ang pag-ibig at pagmamahal na nararapat para sa'yo. Sana pag-isipan mo yan, Ali. Maraming salamat sa iyong tiwala dito sa ating channel dahil kahit napaka-controversial nitong iyong kwento ay pinagkatiwala mo pa rin na ikwento dito sa atin. Thank you so much talaga. And syempre sa lahat po ng nakikinig ngayon, be gentle naman with your words kung magko-comment kayo dito sa kwento ni Ali. At syempre kung nagustuhan niyo ang kwentong ito or kung may namaramdaman kayong inis o kahit na ano paman, please do not hesitate to like and share this video. And mag-comment na rin at syempre mag-subscribe na rin kung hindi pa nakakapag-subscribe. Subscribe mo naman, subscribe na, ganun. At syempre, kung may sarili ka ring kwento, do not hesitate to share that to me. Email ka lamang mamamia.cdo0317@gmail.com. Kung ayaw mo naman sa email, hanapin mo ang ating mga social media accounts, Instagram, Threads, TikTok, and Facebook. Ayun, hanapin nyo Mama Mia CDO or Mama Mia Cagayan de Oro. Paki-like and paki-follow. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong walang sawang pagsuporta at sa inyong taos-pusong pagmamahal sa akin. Ako po ang nag-iisa ninyong Mama Mia. Magandang araw po.